gustong gusto mo ang Honda Click 160. Kaya lang sa presyo niya na 117,000 ay kulang ang ating budget. So ito, meron tayong isa pang pagpipilian na motorsiklo ng Euromotor. Ito, na-review ko na po ito. Marami itong magandang kulay. Meron po itong kulay white. Ito nga po itong nasa harap natin. Meron din siyang matte blue, red. Tapos meron din siyang petrol green at saka matte black. Sa halagang 88,900 na cash, ayan, meron ka ng Euromotor Samurai 155i. So almost meron silang price difference ng Honda Click 160 na nasa 28,000. So malaking halaga na rin yun. Pero sa itsura niya, di ba, hindi naman ito papahuli. Talaga napaka-aggressive ng kanyang itsura. Lalo na dito sa kanyang front view, sa kanyang headlight, napakasungit ng itsura. And then yan po ay LED na lahat. And then ang angas din ng kanyang DRL, di ba, nakabukod siya. And then hanggang dito sa taas, maganda yung kanyang design. Kagaya mga una kong nasabi, para siyang angel swings, di ba? And then ito sa taas yung kanyang turning signals na LED na rin. Okay, clarify ko lang mga ka-riders, 2 valve pa rin po ang Samurai 155i. Unlike po dun sa Honda Click 160, 4 valve na po yun. Pero kagandahan naman po dito, naka-disc na rin po ang kanyang rear brake. Pero sa Honda Click 160 naman po ay drum brake pa rin po ang ginagamit. Pero okay lang po dahil pareho silang naka-combi braking system. Okay, mapapansin nyo yung kanyang decals, oh. Dinagdagan na lang ng ating kaibigan na yan. Nilagay niya dito ng X. Kaya di ba para siyang Samurai X ang datingan. Okay, yan yung kanya pong specifications. Naging water cooled na po siya sa kanyang cooling system. And then 155cc displacement. FI na. And then maganda yung color combination na ginamit, eh, di ba? Black and red lang. And then white. And then ito ang isang maangas na nagustuhan ko, yung kanyang emblem dito sa likod, yung model name niya na Samurai 155i. Diba, napaka-premium na datingan. Enhanced Smart Power Plus na siya. Yun lang mga ka-riders, pag magdadagdag tayo ng mga sticker, mas maganda ibagay natin yung kulay para katerno, di ba? Hindi siya halata na dinikit lang dito sa ilalim. And then meron pa siyang late na sticker dito, yung kanyang braking system po na CBS na or combi braking system. Okay mga ka-riders, bago lang po itong motor na to, siguro mga 18 days pa lang nagagamit. Kaya lang ito, napansin nyo, iingatan ho natin sa mga wiwi ng aso or pusa. Ayan yung epekto po, pero mabilis naman matanggal yan, basta gamitan lang natin ng tamang panlinis. Okay, meron po siyang single disc na meron pong dual piston caliper dito sa kanyang front brake, and then telescopic fork na rin po ang kanyang front suspension. And then yung kanya pong mag wheels, ito maganda, hindi naman nabago, kulay gold na po siya. And then tubeless po ang kanyang mga gulong na may sukat po na 100 by 80 by 14 dito sa front, na meron po siyang brand na Cordial. And then naglagay na po ng mating yung may-ari para maproteksyonan nga po sa tubig yung kanyang baterya in case na matapunan nga naman. At siyempre sa sapatos, pag matalas, magagasgas yung ating floorboard dito. Kaya mas maganda talaga ito, merong ganitong mating. Ito, ordinary mating lang to, napakamura lang to. Pwede tayong bumili nito, tatabasan na lang, di ba? And then dito po sa kanyang rear tire, yun pa rin naman po ang size. Meron po itong 120 by 70 by 40 na gulong. And then naka dual piston caliper na meron single disc dito po sa rear brake. And then yung kanyang sporty muffler na maganda ang heat guard. Ayan, plastic na malapad, kaya hindi tayo mapapasok dito. Hanggang dito sa tip, fully protected siya. Ayan, naka stainless po na Allen bolt. And then nga pala dito sa kanyang tail light, okay, full LED po siya. And then ayan po, may parang letter C yung kanyang tail light. And nasa gitna yung kanyang stoplight. And then flexible naman yung kanyang turning signals dito sa rear. And then ayan, meron pong extrang LED lamp yung ating plate number. And then ito, nilagyan lang ng cover yung kanyang single-sided shock na rear suspension. And then wala na nga lang pong kickstart, yung kanyang starting option dito ay electric na lang. Nagsosolo na siya, di ba? Sana hindi inalis yung kickstart. And then meron pong kill switch yung kanyang side stand. Maganda po para sa safeness natin ito, kasi maraming mga rider nakakalimot na magpatakbo ng nakababa ito ay baka makasabit. Delikado po talaga, kaya ito hindi siya mag-i-start kapag hindi po itinaas yan. Napagkamalan ko po na pinaltan agad yung kanyang seat cover, pero stock po ito ha.
One tone lang siya pero maganda yung kanyang seat cover. Makapal. And then, ayan, hindi siya madulas. At malambot yung kanyang foam. Maganda ang tabas. Malalim din naman. Ayan. Okay, shoutout sa mga tropa natin. Ito mga kasama natin sa trabaho, mga riders po yan. Si Warren Vito, siya po ang may-ari. And then syempre si Aguilar, ano nga bang Joseph Aguilar, ang limutan natin. Ayan, iba kasi ang arrive dito eh. Ayan, Sir Warren, bakit itong Euro motor ang yung napili at ba't hindi pa Honda Click 160? Mas mura at magandang quality at Euro matibay. Okay. Sabi. Pero hindi, nagamit mo na siya, di ba? Anong masasabi mo? Matuloy, maganda performance. Maximum. Sa top speed niya? Top speed ko kahapon nasubukan ko siya 120. 120, hindi pa sagad yun ha? Hindi pa sagad. Hindi pa. Hindi pa. So meron pa siya hanggang... May bigat akong 90. Oh, 90 kilos. And then, ang height mo nga pala? 5'11". Okay, sige, bago natin sukatin na. Kasi nagandahan ako sa iyong seat cover. Hindi mo ba talaga pinaltan to? Stock to ha? Ah, okay. Ganda, no? Okay, sige, tignan natin yung kanyang U-box, sir. Pakibukas nga. Saan ba yung remote nito? Ah, bukas na pala. Sige, demo nga muna natin, ano? Ayan, sir, paano pag halimbawa bubuksan? Anong unang pinipindot mo? Nakalagay dito, ayun, pag nandun na nakatapat, okay na yan, matik na yan. Okay. So wala nang pipindutin sa remote? Wala na. Okay, basta nakatapat doon sa seat. Ayan, off na siya. Ayun, napansin ko parang medyo maliit yung kanyang U-box. Ano ba, kasya ba dito ang ano? Half face lang. Half face lang. Sige, sir, sukat natin tong half face. Ayan, meron tayong zebra na helmet. Okay, sakto nga. Ayun, lapat na, sakto. Okay, so ang full face, sir, hindi kasya, ano? Hindi kasya. Sige, tanggalin muna natin. At baka hanapin ng may-ari. Hiram lang. Sir, ilan ang fuel tank capacity? 6.5. Okay, mas malaki pa rin sa Honda Click. 5.5 lang ang Honda Click eh. Ito sa nagustuhan ko eh. Okay, paring Warren, sa fuel consumption, anong napansin mo? May katipiran din. Kasi nga, mula Mahayhay to Calamba, halos nasa 60 km eh. Para sa tingin ko mga gano'n na nga rin, mga 50 mahigit per liter. 50 kilometers per 1 liter. Sa bagay, sa fuel consumption po ay sa manufacturer's claim, ang fuel consumption po niya ay 56 kilometers per 1 liter. So nagtutugma naman, sir? So hindi nagsisinungaling ang ebidensya. Matipid talaga siya sa gasolina. Ayun na sila. Sige nga, sir, pakibuksan na nga natin. At nagagandahan talaga ako sa digital panel nito eh. Lalagay natin. Tapos start. Ganda. Ayun, medyo naka-enough siya. Hindi siya empty enough. Pero may karga pa naman, Ayan, kita nyo naman yung kanyang design ng kanyang digital panel. Parang analog ang dating pero digital po yan. Okay, dito po sa kanan yung kanyang battery life niya ito. And then meron siyang clock dito sa left side. And then ito po yung kanyang speedometer. And then RPM. And then dito yung kanya pong odometer. Ayan, nakaka 982 pa lang ang natatakbo. So fresh na fresh pa po siya. Okay, sa mga switches and button. Nga pala ito, sir. Ano ba itong dalawang to? Soft touch ba yan? Select and menu. Parang ganon. Okay, dito soft touch lang siya, di ba? And then dito po yung kanyang mga switches and button. Makikita naman natin yung kanyang horn. Ba't parang paos? Anong nangyari? Yung nainama sa malamig na tubig. Malamig na tubig, ha? And then, ito po yung kanyang turning signals. Ayan. And then, high beam, low beam. Ano pa kay high beam, low beam mo nga? High beam, low beam. Ayan. Ayan. And then, sige, balik mo sa i-passing light mo. Passing light. Sige nga, sir. Then, may hazard siya na. Wala bang hazard? Okay, ito. Andito po yung kanyang idling stop. Ayan, meron siyang stop and start system para in case na tayo po yung ma-traffic. At automatic na magsha-shutdown na yung ating engine. And then dito meron siyang switch ng headlight. Pakitry nga ito, sir. Ayan, ito yung kanyang DRL. Meron sariling switch doon. Kaya pwede mo niyang tanggalin pag halimbawang di mo gustong nakabukas. Ayan. And then, alin pa bang button ang naan dito? Okay, ito, yung dito naman sa kanyang side pocket. Ang ganda, yung may cover. Ayan, nasa loob yung kanyang charging port. Ano ba?
Hindi, nakabukod dito. Ayun, nasa right side yung kanyang USB ready charging port. Sana sinama na sa loob, di ba? Para hindi na tayo kailangan maglagay ng wire dito. Oo nga, para matakpan yung cellphone pag in case na tayo ay magcha-charging. Hindi to sir, pinaltan mo na yung kanyang utility hook. Ito magandang utility hook, yung meron gantong lock. Para in case na may isinabit tayo, kahit tayo malubak, hindi siya matatanggal, di ba? Okay, ayan, dito pa rin po nakalagay yung kanyang battery sa ilalim. Ayan. Okay, first time ko makagamit ng Euromotor. Ito, itatry natin kasi yung mga nare-review natin, hanggang review lang tayo eh. Hindi natin nasasakyan. So ito, may chance tayong magamit. Kailangan pala natin dalhin yung remote. At pag napalayo sa remote ito, hindi mo na magagamit, ano sir? Oo. Naiwan mo sa palengke. Naiwan mo sa palengke? Buti, malapit lang yung palengke, ano? Nga pala mga riders, meron po itong timbang na 108 kilos. And then 110 mm lang po ang kanyang ground clearance. And then 780 mm na seat height. So ayan, check nga natin ha. Pero kahit mababa po ang kanyang ground clearance na 110 mm, medyo malapad yung kanyang upuan. Kaya buka tayo, kaya medyo natitiyad po tayo ng konti. Pero kayang-kaya naman natin. Okay. Ito na, moment of truth. Dito po sa kanyang gulay board, ayan, medyo may space pa naman. Hindi tayo magigipit, makakapaglaro pa yung ating tuhod o hita. Ayan, then sa turning radius, eksakto. Meron siyang maliit na bar end dito. Ayan. Okay, ito yung mga hinahanap ng iba. Ayaw nila ng delay ang kanyang throttle. So dito, medyo may delay. Mapapansin nyo, ito yung RPM niya sa gitna. Bago siya umarangkada, siguro mga nasa 3 to 4 RPM. So ayan. So para sa akin okay lang yon yung may delay ang RPM kasi once na po tayo ay halimbawa may angkas na bata at bigla tayong naparangkada, lalo na nag-aangkas tayo sa harap, medyo delikado po sa bata yon. Maganda rin naman yung medyo delay ang throttle dahil nga po ito yung automatic, wala siyang neutral. Para pag in case na po tayo ay aarangkada, hindi tayo mabibigla. Okay, maganda po yung response ng kanyang throttle. Ayan, no? Nararamdaman mo yung kanyang power talaga. So yun nga po, kinukwento nung may-ari, 120 na kaya. Meron pa, kaya panalo na rin sa isang 155cc na naka 2 valve lang. Then 14.5 horsepower at 8,500 RPM sa kanyang max power. And then maximum torque of 14 Nm at 6,500 RPM. And then magaan po siya i-maniobra. Ayan, sa cornering, ayos na ayos. Very smooth ang kanyang pagbabanking. And then komportable po yung ating riding position. Hindi po tayo pasubsob dahil naka-upright po yung kanyang manibela. Kaya hindi tayo hirap. And then napuna ko rin po, makitid lang yung kanyang manibela. Kaya pagdating sa singitan, lusot talaga. And then subukan natin yung kanyang front brake. Ayun, ang lakas ng preno niya. Pero sakto lang, hindi naman tayo masusubsob. Ayan, basta tama lang ang timing ng preno. Yun lang mga riders, pasensya na at hindi ko natin matest itong rear brake at hawak po natin itong camera. Nalimutan ko po yung cellphone holder na nakalagay sa ating helmet eh. Pero obviously kapag naka-disc brake na tayo sa rear, swabe na yan. Yun nga lang po, talaga ma-maintenance ang naka-disc brake. Iaalagaan natin siya sa brake fluid and then sa brake pad lalo na. Pero syempre okay lang yun at ang pinaka-importante talaga yung ating kaligtasan na malakas ang preno natin in case of emergency or panic braking. And then importante rin po na tayo ay naka-CBS or ABS. Ayos na! And then ito po maganda sa kanyang remote. Ayan, hindi siya basta remote lang, meron siyang sticky. Ayan. In case na malobat ito, no sir? Yes, yes. Magka-problema tayo dito sa kanyang baterya, meron pa tayong extra susi para mapa-start pa yung ating Euromotor Samurai X. Sige sir, try nga na. Ba't Samurai X? Samurai 150. Bababa lang ng pag-ganare. Ayan, yun. Meron tapos isusuktok ng ganare. Ayan, okay na. Sige nga, i-switch natin. Ayos na ulit. Ayan, magagamit na. Kahit walang remote, ano sir? Yeah.
Okay. Okay, para naman po sa height na 5'11", ayan ang forma ng Samurai 155i. Okay, ang gwapo ng ating rider. Oh. Okay, sige nga. Isa sa pinakamagising. Natural, hindi tayo ano, sa haba ng ating mga bias, ayan. Okay. Hindi ba siya mabibrate sa tingin mo? Hindi naman. Smooth nga pag sa Smooth? takbuhan. Okay lang. Okay, sige sir, maraming salamat sa pagbibigay ng pagkakataon dito sa Samurai 155. Okay. Like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po. Sige nga. Bye! Bye-bye. Ito lang ako. Diyan lang pala. Okay.